Yo, what's up guys? Magandang araw po sa inyo. Sa video ko na to, meron akong share sa inyo nung kakaumpisa ko palang magbarko bilang isang OFW, bilang isang seaman. So, sa pagbabarko, hindi porket nasa kusina tayo, at nasa deck tayo o nasa engine tayo, ay hindi tayo kasali o mapabilang doon sa tinatawag nilang OFW o seafarer. So, bilang nagtatrabaho sa barko, tayo ay isa ring seaman. So, ngayon, dahil sa kusina tayo naka-assign bilang isang missman o bilang isang missman at naging steward. At yun nga, meron akong naalala nung nag-umpisa pa lang akong mag-aral o pag-aralan yung isang patungkol doon sa pera. Kung ano talaga yung unang-una kong material na natutunan o na pinag-aralan kung saan talaga nag-umpisa lahat. Sa barko kasi, i-share ko sa inyo. Ang dati hindi pa uso yung Facebook, hindi pa uso yung TikTok. Meron na ang YouTube pero hindi pa ganun ka-accessible ng internet ang barko. So kadalasan sa mga OFW o sa mga seaman, may mga kanya-kanyang flash drive yan, may mga kanya-kanyang laptop na ginagamit at hindi maiwasan lalong-lalo pag bago tayong sampa may yung mga nauunang nakasampa na yung mga dinatnan nating mga kabaro natin sa barko ay nagtatanong yan sila kung ano yung mga bago nating dala na mga palabas, na mga videos kasi alam nila na halos lahat ng mga OFW o ng mga seaman ay may mga kanya-kanyang laptop at hard drive yan, may mga flash drive. So expected yan na lahat ng mga bagong sampa ay tatanungin ka ng mga nauna sa'yo na kung ano bang mga magaganda mong palabas, ano bang mga ganda mong video na dala at hihingi at kukopya yan sila. So, dito nag-umpisa ang aking pag-aaral patungkol sa pag-handle ng pera. Kasi, meron kasi akong nakopya na video sa kasamahan ko sa barko kung balikan natin mga 2009. Bagong sampa pa lang tayo ng barko noon at unang-unang binili ko talaga na gadget ay yung laptop. So, bumili ako ng laptop para may mapaglibangan tayo sa kabina natin, sa room natin. So, bumili ako ng laptop at yun yung isa sa mga dahilan. Kaya doon ko natutunan, inisip ko dati na gawin ko itong magiging profitable o magiging advantage sa akin o mga gamit ko sa positive side itong laptop na ito. At yun nga, dahil sa nag-share tayo ng mga video, kumukopya tayo ng mga video sa iba at nangihingi tayo ng mga video, naghihiraman kami sa barko ng flash drive o ng hard drive. So ngayon, meron ako nakopya na isang video patungkol doon sa pag-handle ng pera. Ang pamagat nito ay yung feasibility study. So yun guys, hindi ko na matandaan kung sino talaga yung author ng video na yon. At hindi ko rin alam kung meron ba siyang ginawang libro patungkol doon sa feasibility study. Hindi rin ako nakapaghanap nung time na yon at binaliwala ko lang naman noon nung napanood ko yon. Pero doon nag-umpisa yung aking pagka-interest kung paano pag-aralan ang pera. Kung paano natin siya i-handle, kung paano natin siya gawa ng paraan kung paano ito palaguin at pagkasyahin sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Dahil doon sa video na yon, ang natutunan ko ay ang bawat piso ay napakahalaga. Kaya siguro yun yung inisip nila na title ng video na yon, yung feasibility study. Ang naalala ko lang sa video na yon ay merong isang babae na nagkakandak ng parang research ay yung napagtanungan niya ay parang isang big time na negosyante dito sa Pilipinas. So ang naalala ko noon ay yun nga, merong isang babae na parang nagkakandak ng research at nagtatanong doon sa mga negosyante na mga sikat dito sa Pilipinas. At parang gumawa siya ng isang research at tinanong niya yung isang tao na yon kung ano talaga ang kahalagahan ng piso. So doon nag-umpisa o doon na build up o doon nag-mold yung aking isipan kung paano talaga i-handle yung pera. Kung paano talaga bigyang halaga ang bawat piso. Lalong-lalo na sa mga katulad kong FW na hindi ganun kadali ang pagtatrabaho sa barko. So guys, kung mahanap niyo yung video na yon, panoorin nyo yun. At kung mahanap ko rin ang video na yon, isi-share ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung saan ko man mahanap o kung saan ko man ito makikita, isi-share o ilalagay ko sa comment section dito sa video ko na to dahil yung laptop ko na yon, yung kopya ko na yon ay nasira na. Tapos hindi na nagre-read hindi na nababasa niya lahat ng mga nakasave na mga files doon. So nasira siya. So wala na ako maipapakita sa inyo na video kung ano talaga ang meron doon sa feasibility study na video na yon. So sinishare ko lang yan dahil doon talaga nag-umpisa ang pag-build up o pag-mold ng isipan ko patungkol doon sa financial study o financial
literacy. So doon nag-umpisa ang isipan ko, ang utak ko. So yun yung pinaka-basic, fundamental na doon ako nag-umpisa. Doon ko nabigyan ng kahalagahan ang bawat piso simula nung nag-umpisa akong magtrabaho. Yun na yung pinaka-basic na natutunan ko. At alam naman natin sa barko ay hindi ganun kadali. So sa lahat ng mga OFW, kahit mabarko man yan o malandbis man yan, ay bigyan nating halaga ang bawat piso ng ating kinikitang pera. Dahil sa alam natin lahat ng mga OFW na hindi ganun kadaling kumita ng pera dyan sa ibang bansa o sa barko o kung saan ka man ngayon. Alam na alam nating lahat yan. At experience ko yan dahil sa mayroon akong 13 years na experience sa pagbabarko at hindi ganun kadali kumita ng pera. Pero ang paggasto ay napakabilis at napakadaling igastos ito. Kaya lagi nating tatandaan na ay dapat kontrolin natin yung emosyon natin, lalong-lalo na kung nakapaggala tayo, nakapaglakwatsa tayo. Oo, totoo yung sinasabi nila na ang pera na kinikita natin ay hindi mapupunta o hindi tayo ang nagmamay-ari kung hindi natin ito igagasto. Pero kung inisip mo na magretiro o magkaroon ng isang negosyo sa madaling panahon o sa murang edad na hindi ka na mag-retire ng abuting ka ng 55 years old, 60 years old, nagtatrabaho pa tayo sa ibang bansa. Kung ngayon ay nag-uumpisa ka pa lang sa pagbabarko o sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ay pag-isipan mong mabuti na meron kang target na duration of time na dapat pagdating mo sa mga ganong edad ay meron ka ng ipon at nakapag for good ka na o nakapag-umpisa ka ng magnegosyo kung saan ka man gustong magnegosyo, either maging sa Pilipinas man o sa ibang bansa. So yun lang yung pinaka-point ko sa video na to guys, na dapat nating alagaan o ingatan at bigyang halaga ang bawat piso na kinikita natin. At hanggang dito na lang, at sa mga susunod ko pang video, abangan nyo dahil meron pa akong share na mga kakapulutan nyo ng mga aral sa mga naging experience ko kung paano ako nagiging financial literate na nai-apply ko sa sarili ko at dito sa negosyo. So yun lang guys, at sana ay nagustuhan nyo ang video ito. At kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel. At pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako ng video. See you next time. Brum brum. Bye!